Sir, maing udto mo na niya tong unit 14 ting na siya, sir. Bali tint og seat cover itaod karon para ready na for shipment ugma. Bali pagtapos lahat, sir, lagyan niyan siya ng ano dyan, parang conduction temporary plate mo, tsaka dun sa harap yan na number yung ilagay yan para safe pa rin pag biyahe. Ito yung susi natin, sir, dalawa. Pag lock, sir, automatic close yung window, side mirror, tsaka pag open automatic din yan. Pwede mo din siya ibitay lang dito, sir. Tapos pindutin mo to pag malapit ka, sir, ganito kalapit, pwede ka magpindot dito para mag-close and mag-open. So no need ka na magkuha pa ng susi. Pasok tayo, sir. Itong mga plastic, sir, kunin to lahat ngayon kasi lagyan ng seat cover. Pati sa likod meron pang plastic. Kunin yan lahat ngayon. Naka-plastic pa yan, sir. Mating natin to, sir, ito. To turn on, sir, full brake, tapos push start. Pag hindi tayo naka full brake, sir, hindi siya mag-turn on. Bale, dito muna tayo, sir. Eto, sir, manual ng GPS kasi meron tong built-in GPS. Explain ko lang mamaya. Ito, manual ng sasakyan. Ito, sir, manual ng sasakyan. Ito, sir, manual ng touchscreen natin. Ito, sir, warranty booklet. Bali, ito yung dalhin mo kung magpa-service ka or mag-claim ka ng warranty. Any Mitsubishi or any Gateway pwede, sir. Meron tayong free 1,000 na labor tsaka 5,000. Yan, coupon. Tapos ito, ito. Ito, sir, resibo ng down payment tsaka stencil mo. Ito yung ano, sir, sales invoice tsaka delivery receipt. Delivery receipt tsaka sales invoice, walang date to, sir, para kung may checkpoint sabihin mo lang na bago mo pa nakuha yung sasakyan. Naka-indicate man dyan yung name ni ma'am, one brand new unit, tapos nakalagay dito yung anong bangko, East West. So tapos di lang namin nilagyan ng date para at least anytime may checkpoint lusot tayo. So ang sabihin lang natin, sir, bagong bago yung sasakyan for transport pa. Bale, iwas muna tayo sa violation, sir, yung one way no U-turn, kasi once may violation tayo, sir, kahit meron tayo nitong sales invoice and delivery receipt, sir, mapatong yung failure to bring ORCR na violation. So kahit yung no U-turn 1,500 lang, mapatong yung failure to bring ORCR, which is mga 10,000. So lugi na tuloy tayo. So at least iwas muna sa violation, pero pag checkpoint lusot tayo nito, sir. Ang plate number tsaka ORCR, follow up mo ako, sir, 45 to 60 days. Bali, meron tayong naka-assign yan, sir, pero minsan matagal yung LTO. Ako lang yung follow upin mo, ako mag-follow up dito. Ito, sir, QR code to ng sasakyan mo. Ito yung engine number, chassis number, tsaka details ng sasakyan mo. Kung dadating yung time na gamitin mo siya for business, tapos need ng mga ganito, sticker to, pwede mo ilagay sa kahit saan sa sasakyan mo para i-scan na lang to. So at least meron ka na nito, no need ka na magpagawa. Ito, sir, konting regalo ko sa iyo, sir. Gift from Judison. Tapos ito, mating natin to, sir. Install to lahat ngayon, mating tsaka seat cover, para makuha na tong mga plastic. Tapos dito tayo, window controls, lock ng window, left and right, control ng side mirror. Ito, close ng side mirror.
traction control. Kahit 4x2 yung unit natin sir, meron tayong traction control. Parang meron siyang sensor, meron kasi itong computer chip, meron siyang sensor na ma-detect niya pag mag-oversteer ka or understeer. Usually gamit yan sir pag medyo steep yung curve or slide yung daan. Kahit 4x2 yung unit natin, basta Mitsubishi 4x2, para pa rin siyang 4x4 dahil dito. By default, on ito nga na on ito palagi sir. Bali, basta walang naka-display dyan, on yan siya. To turn off, long press, lalabas dyan, off. Yan, off. Pag lumabas na yung off sir, it means off yung traction control mo. Kailan mo lang siya i-off? Kung mag-drift ka. Pero pag hindi ka mag-drift sir, never mo siya dapat i-off kasi safety feature siya. So ang pag on niya ulit sir, one press lang. Pag nawala na yung off dyan, it means on siya palagi. Tapos dito tayo sir, daytime running lights, one click, daytime running lights, headlamp. Dalawa fog lamp dito sir sa harap at sa likod. Yung fog lamp niya sa likod sir, bali yung isang reverse light niya fog lamp. So pag reverse mo, isa lang yung mag-andar kasi yung isa fog lamp. Ano yan siya sir? European design. So yan yung isang palatandaan sir na si Mitsubishi import vehicle talaga. Hindi Philippine made, hindi Philippine assembly gaya ng ibang units tsaka brand. Si Mitsubishi pagdating dito sa Pilipinas sir, kumpleto na. So wala nang idagdag, wala nang gawin sa Pilipinas. Kumpleto na, purely import talaga lahat. Yan yung isang palatandaan sir, yung reverse light natin, isa lang, yung isa reverse fog lamp. So maraming medyo ignorante sir ba, baka masabihan ka mga mekaniko na, uy, isa lang yung reverse fog lamp mo, hindi kasi alam ng iba sir. European standard yan sir. So dun sa kanila sa labas, isa talaga yung fog lamp, tapos yung isa lang yung reverse light, yung isa fog lamp. So pag andar mo sir, isang click, front fog lamp yan. Pangalawa, yan, reverse fog lamp ito sir. Yan, reverse fog lamp yan sir. Yung reverse fog lamp mo dito sa left side, yung reverse light dito isa lang pag mag-reverse ka. Tapos dito tayo, control ng steering wheel, unlock. Pwede mo siya i-adjust tilt and telescopic. Tapos lock ulit. Ito sir, control ng touchscreen. So no need na itanggal yung kamay mo sa manubela anytime. Next ng music, volume, tsaka source. At pag change AM, FM, Bluetooth, navigation, ganon. Dito muna tayo sir, touchscreen. Meron tayong built-in GPS, ito navigation. Yan yung GPS chip natin sir, yan yung ma-detect ng satellite. Yan, Cebu, Mandaue. Tapos kung saan ka pupunta, pwede mo ilagay dito, destination, lagay mo lang dyan. Meron man itong sir, manual kasi medyo complicated siya ba kung gamitin talaga natin yung full features niya. Pero kung ito lang yung gamitin mo, click mo lang yung navigation, makita na yung daan dyan. Nandito man ako ngayon, AC Cortez, Mandaue, Cebu. Pwede din ibahin mo yung view, ganito ganyan, usual ganyan, pero mas maganda manggod ganito. Tapos sir, ito aircon natin, para siyang inverter nga aircon, auto climate control. Pag naka-on yung auto sir, iset mo lang yung temperature niya. Pag nakaset na yung temperature niya, kung ilan yung giset mo na temperature dyan, pilit niya yung abutin. Gaya nito, gi-18 ko sir, medyo maingay yung aircon kasi ipilit niya mang abutin yung 18. Tapos pag naabot niya na yung 18, mag trip off siya. Pero ito, ibalik ko siya ng 26. Tignan mo, tatahimik to sir. Diba? Kasi ano man siya sir, auto climate control. Balik kung ilan yung iset mo na temperature, so sakto lang, kung ilan talaga yung sakto sa comfortable driving mo nga temperature, iset mo dyan. Tapos pag once na reach na yan na temperature ng sasakyan, mag trip off na siya na parang inverter aircon. So yan yung isang sikreto sir, bakit yung mga Mitsubishi, lalo na yung Strada, sobrang tipid sa krudo. Dahil dyan, isa yan. Tapos pag ayaw mo ng auto climate, kontrolin mo lang yung fan speed dito. So pagdating mo, pag sakay mo ng sasakyan sir, medyo mainit pa yan. Tapos kunwari naka 24 ka, maingay talaga yan siya. So normal yan siya para mabilis guminaw. Tapos pag malamig na,
tatahimik na ulit yan, tapos titipid na sa krudo. So mas maganda sir pag naka auto climate tayo, minimize lang natin yung pagbukas ng pinto, bukas ng bintana, para yung lamig niya mag steady. So at least hindi bubuga yung aircon ng, hindi niya, kung may pumasok na init, at least hindi niya i-recover ba. Ito defogger, kung mag-fog yung harap, ito yung may curve harap yan, ang likod yung square, rectangle pala. Itong mode sir, ang buga kung saan, sa face and sa paa. Yan, sa paa. Ito sa paa na defogger, painit sa paa, tapos sa face. Aircon, ito gusto mo ng lamig, yan, on and off ng aircon. Hazard, tapos on natin yung lights. Dito muna tayo sir. Dito lalagyan ng documents, walang vanity mirror. Dito merong vanity mirror sa passenger. Tapos dito lagayan ng shades. Ito lagayan ng shades. Tapos light mo dito sir. Medyo basta bago pa yung sasakyan sir, ganito talaga yan. Ito yung isang palatandaan na brand new yung unit, kapag yung click ng fog lamp, map light, hindi pa masyadong, parang hindi pa masyadong crispy ba. Yan. Click ko ng maraming beses sir. Pag click ko nyan, on na yan automatic. Yung kabila, hindi ko lang i-on sir, para ma-experience nyo din na hindi pa siya masyadong crispy dito. Yan. Ito, mag-on na yan siya palagi. Pag brand new sir, hindi talaga yan agad-agad mag-on, kasi parang hindi pa mag-click ba, crispy pa masyado. Tapos dito tayo sa reverse. Pag reverse mo, automatic anda yung reverse camera. Diyan sa green sir, sakto pa yung isa sasakyan. Pag yellow, medyo maliit na lang yung space. Kung red sir, nandyan na sa red, hindi na pwede buksan yung trunk mo. Neutral, kita man din. Drive mode, ito yung drive, automatic mode, yan. Pag i-move ko dito sir, yan yung manual mode. Yan, 1 yung makalagay. Pag naka manual mode ka, pwede ka mag up gear dito. Up gear yan. Down gear dito, down shift. Or dito, paddle shifter. Ito yung isang magandang feature dito sir. Dito ka mag plus, dito ka mag minus. Pero hindi magud ako moving sir, so segunda lang siya taman. Pero once sakto yung RPM, sakto yung speed mo, dyan ka maka primera, segunda, tercera, kwarta, quinta dito. Ewan ko lang yan ba yung tawag sa inyo sir. Pero dito, first gear, second gear, ganyan manggod. Third gear, yan, dito lang. Tapos, para ka rin nagtimpla ng manual, need yung sakto na RPM tsaka speed bago mag up gear dito. Third gear, fourth gear, fifth gear. Balik ko na sir. Drive mode, automatic mode. Tapos ito pang adjust ng view, ano dyan. Ito sir, cruise control. Ang gamit nito kung long drive, once activated yung cruise control mo, maintain nyo lang yung giset mo na speed. Tapos hindi ka na magtamak sa accelerator. So sample dito, takbo ka ng 60, at least 55 man ito, pero at 55 to 80, pero recommend ko sir 60 lang talaga, kasi pag nasa 70 mahirap naman kontrolin. 60 lang, takbo ka ng 60. Once nasa 60 na siya sir, pindutin mo to, lalabas yung green dyan, cruise, tapos takbo ka sa 60. Once nasa 60 ka na, ibaba mo to, set. Pagbaba mo niya, nakaset na, pwede mo na bitawan yung accelerator. Maintain lang yan sa 60 yung speed niya. So ang kontrolin mo, ito na lang, at saka yung paa mo na sa brake. Para cruise, ang tawag nito sir, cruise control. Para pag cruising, pwede ka magpahinga. Yung paa mo, pwede mo ipahinga. Relax siya, lalo na kung long drive, tapos mataas yung straight. Maintain lang talaga siya ng 60. Pero pag meron kang galawin sir, either mag-brake ka or mag-accelerator ka, ma-stop siya. So iset mo naman ulit. Tatlo yung ways mo para i-stop siya: brake, accelerator, tsaka mag-cancel. Kung ayaw mo na, cancel, tsaka tanggalin mo talaga yung cruise dyan sir. I-press mo talaga ito. Yan. Kung nahihinaan ka sa 60, pwede ka mag plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, tapos mag minus ka naman dito.
Meron tayo ditong mga bottle holder. Dito sir, meron tayong power supply dito sa ilalim para pwede palagyan ng charger. Meron din naman dito, ito power supply din extra. So punta tayo sa likod. I-off ko muna sir. To turn off, full brake pa rin, tapos push start. Sobrang tahimik kasi sir, hindi mo mabantayan nga naka-turn on pa siya. Akas ng ulan dito sir. Dito sa likod sir, meron silang storage dito. Tsaka meron silang charger dito, dalawa. Dito meron din silang bottle holders. Yung tools natin sir, nandito sa likod. Ito lang, birahin. Pull, basta pull natin sir. Yan. Ito yung tools natin. Meron tong armrest sir, nandito. Tanggalin ko na lang sir ha, para makita mo. Armrest sir ito. Yan. Bed liner sir, installed na. Tapos ito yung backing camera natin. Congrats sir. Ready na to for tomorrow. Pa-wax ko na lang ulit kasi nabasa. Congrats. Thank you sir, thank you.